Good morning! At panibagong umaga, panibagong blessings na naman. Pero lagi nating tatandaan na ang blessings po ay pinagpapaguran, hindi yan hinihintay lang. At yung anak ko, malungkot na naman dahil alam na naman niyang aalis na naman ako. Bali ocular po kami ngayon sa La Union at may kalayuan po talaga ang biyahe namin. Kahit pa sabihin na may mga deliver po kami sa Ilocos, malayo pa rin po itong La Union. Lalo't medyo liblib nga itong lugar ng new client natin. At mahigit alas 12 na nga ng tanghali niyan ay hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan namin. At bale, alas 6 nga pala kami ng umaga umalis ng Manila. Pero okay lang naman kasi ramdam na ramdam namin yung view. Probinsyang-probinsya talaga. Kaya nga nung chinek namin sa Google Map, yung layo ng pupuntahan namin, ay nag-decide talaga kami na 2 driver ang isasama namin. Dahil kailangan po talaga namin magbalikan, dahil after po nito, may mga project po kami gagawin, papunta pong Isabela soon. At nakarating na nga kami sa kamag-anak ng client namin. Akala ko nga ito na yung uokilar namin, hindi pala. Sinamahan nga kami doon sa bahay na kung saan ay i-uokilar po. At ito nga po sila nanay at tatay. O, ang sweet niyan. O, diba? Sino ka dyan? Nakakatuwa lang talagang pagmasdan na sa edad nila ay nakakapagmotor-motor pa sila ng ganyan. Damihan talaga kapag ka nasa probinsya, iba talaga yung health. Mantalang dito sa lungsod, halos 30 years old ka pa lang, pategi ka na be. Hindi na nga ako magtataka dahil sa mga kinakain natin dito sa lungsod. Narelax nga ako sa biyahe papunta dito sa kanilang dream house dahil nasa gitna pala sila ng bukid. Kaya lang may mga part po dito na sa tingin namin ay may hirapan namin ipasok yung truck sa pag-deliver. Pero magagawa naman tingin ko ng paraan niya ng mga boys. Kaya nga isa ito sa mga tinitingnan namin kapag nag-o-okilar kami. May kailiitan po kasi yung kalsada dito. Halos sakop nga ni Asay kapag pumasok siya dito. At lalo nga ako natuwa dito sa part na to nung malapit kami sa kanilang dream house. Feeling ko nasa ibang bansa ako, nasa New Zealand, Japan, ganun. Natatanaw ko na nga ang kanilang dream house. Bale, anak nga po nila ang may-ari ng mga bahay na yan. Pero isa lang po muna ang i-okilar namin. Pero bago muna kami mag-okilar ay niyaya muna kami ni nanay at tatay na magtanghalian dito sa isa pang bahay ng anak niya. At kahit nga mainit ang panahon na to ay nakakatuwa maglakad-lakad dahil ang ganda ng tanawin, ang daming tanim na tabako, at malakas ang hangin. Nanamnamin ko nga muna, mag-timelapse muna tayo dito. At lalagyan ko nga ito ng background music para mas ma-feel natin. At ito na nga ang pinakamasarap na parte, kainan na! Sarap din talagang kumain kapag gutom na gutom ka na. At lalo nga ako nagtakam dahil ang dami ko nakikita mga isda. Bukod dyan, may native na manok pa, tinola daw yan. Alam nyo, mas mapapakain talaga ako kapag native yung manok, tapos lutong probinsya. Namangha talaga rin ako sa ganda ng bahay na pinapagawa nila. Hindi pa tapos yan. At hindi pa po talaga nakikita sa personal ng may-ari ang bahay nila. Kaya nga talagang kinunan ko ng magandang mga anggulo para kahit papano naman ay mabawasan ang pagod ng may-ari ng bahay nito. Kapag ganito kasi kalalaking bahay, tapos ganito yung details, ay nako, ramdam na ramdam ko na talaga yung gastos nito. Lalo't finishing pa yung bahay nila. At nakaka-excite nga na ayusin ang bahay nila, lalo na kapag ka naglagay na kami dito ng kurtina at mga furnitures. Ramdam ko rin na malaki-laki rin po talaga ang magagastos nila sa mga gamit dito. Kaya nga kami, bago po kami nag-o-ocular, talaga sinasabi muna namin ang price more or less ng mga items namin. Nang sa gayon po ay matatansya po talaga ng mga kliyente kung kakayanin po nila ang presyo namin. Dahil kahit po kasi nagbabayad kayo ng ocular charge, wala naman po akong kinikita dyan. Kadalasan nga po nag-aabono pa ako. Ang importante sa akin ay may ocular muna talaga bago gawin yung mga ipapagawa ninyo. Kaya shoutout po sa mga gusto pong magpa-ocular, lalo na po sa mga tawid-dagat na konting konsiderasyon lang po na daman nyo naman po yan kung kaya nyo po yung price namin o hindi. Dahil sa totoo lang po, talagang sakripisyo lang po ang pag-o-ocular namin. Lalo na po ako chillers, alam nyo naman kung gaano po ako kabisi, diba? Kaya talagang ginagawan ko po ng paraan kahit malayo pa kayo. At alam ko magugustuhan ng may-ari ng bahay ang kanilang dream house, lalo na nga dito sa second floor. Marirelax po talaga sila dito sa ganda ng tanawin at malawak po kasi yung bahay din nila. Lalo na yung living room sa baba at living
room sa taas. At isa nga ito sa mga kwarto ng kanilang anak. At yung ibang room nga po ay hindi ko na nakuha ng video dahil hindi po nabubuksan. Nai-imagine ko na nga yung mga curtain na babagay dito. Mga blinds at lalong-lalo na nga ang mga bed ng mga bata. Magkakaiba po kasi ng kulay yung mga rooms nila. Kaya nga po ina-advise ko na lang din yung mag-asawa na kung ano yung mga dapat na cover na gagamitin nila. At ito nga yung sa babaeng anak nila. Ang ganda ng kwarto na to. Kahit naman ako, ito talaga yung pipiliin ko. Ang payapa dito, chillers. Talagang mare-relax ka. Sulit na sulit yung bakasyon nila dito. Malapit na rin po kasi umuwi yung may-ari ng bahay. Kaya talagang na-double check namin yung mga schedule namin dahil unang-una malayo din po itong lugar nila. And pangalawa, malaki-laki rin po kasi yung curtain na ilalagay dito. Napakalinis tingnan talaga kapag nakapokus lang kayo sa isa o hanggang 3 kulay ng bahay. At itong mga pinto nila ay naku, magugustuhan talaga ng ito. Solid wood nga ang ginamit nila dyan at tingnan nyo naman yung pagkahaski. Ang ganda, diba? Pati nga dito sa may hagdanan nila, ang ganda nung kahoy na ginamit. At isa nga ito sa mga lalagyan namin ng curtain. Hindi kasi po pwede dito ang blinds, magbumukhang saranggola. Pero puro sliding door lang po ang bagay ditong kortinahan at ito nga sa may hagdanan. Pero sa mga room po nila at lalo na sa mga bata, blinds lang po ang po pwede. Parang kagaya rin po nung ginawa namin sa Bulinaw, Pangasinan. At pagkatapos nga namin mag-ocular ayam, nag-ready na naman sila ng merienda at hindi na nga ako halos nakakain yan dahil busog pa po ako. Minom na nga lang ako ng maraming tubig at pagkatapos, dumiretso po ulit kami sa bahay nila nanay at tatay at mag-ocular din po kami doon, magsusukat din po kami ng mga foam na ilalagay sa mga furnitures po nila dito. Yes po, may mga furnitures din po sila, kaya lang po mga solid wood yung mga ginagawa nila. Papalagyan na po sila ng mga foam sa upuan na yan, acacia wood at mga mattress po para sa mga bed frame. Ang gaganda rin ng gawa nila at kitang-kita yung quality. Solid din po talaga. At may mga pineflex nga sa akin dito sila tatay na ayan, binebenta daw nila yan. Kaya Miss Daki sa mga gusto pong inquire para sa set na to, bali 6-seaters po yan. At kinabukasan naman po ay bumiyahin naman po kami ng Pampanga. Magdi-deliver po kami doon ng mga bed frame. Kaya teka, para may sumpa dito sa pisngi ko, hayaan mo na nga yan. At mga 11 o'clock na nga po ng umaga niyan. Pero okay lang naman dahil malapit lang naman po sila dito. At hindi lang talaga matraffic, maaga kami makakarating doon. And shoutout po pala kay Madam Jules Patawaran. Dito na po kami at matagal na po niyang gusto talaga sa amin magpagawa ng bed frame. Ito nga po pala yung mga unang orders muna niya sa amin. Ang susunod naman po dito, sofa at mga blinds. Paunti-unti nga lang din yung pag-order niya sa amin. Pero okay lang dahil may tiwala naman po ako sa kanila at malapit lang naman sila dito. Ang medyo mahirap lang talaga po ng paunti-unti ang order kapag ka malalayo. Talo po ka talaga kayo sa shipping fee. Nakakatuwa nga lang din yung mga deliver namin sa ngayon dahil hindi pa masyadong mainit. Kung tutuusin February na, dapat talaga mainit na. Ibabaklasin nga po kami yung frame dito dahil dito po ilalagay yung isa sa mga order sa amin. At ayan, i-set up na nga nila. Ito naman isa sa mga anak ni Madam at hindi pa nga namin binuo dahil wala pa naman po dito ang may-ari ng bahay. By June, July pa po yata uuwi. Kaya kahit mga plastic, mga freebies po ay hindi namin talaga tinanggal. Pati yung mga cover ay hindi muna namin ibinalot dahil babalik pa naman po kami dito. Abangan nyo yung sofa na plano ipagawa nila sa amin. Ang ganda ng chillers at ito naman isa sa mga frame na ginawa din namin. Makikita nyo na lang talagang outcome niya kapag natanggal na po ang plastic sa aming pagbabalik dito. At ito naman po yung sa master's bedroom. And fabric po kasi lahat ang pinagamit na cover kaya talagang hindi pwedeng alisin yung plastic. And umuwi man sila dito sa Pilipinas ay halos parang 3 linggo lang ay babalik din po sila. Kaya talagang doble-doble plastic yung ginagawa namin para hindi talaga madumihan, lalong-lalo na tong kulay beige. At ito na nga yung naging outcome pero hindi siya ganun kalinaw kaya pasensya na lang po muna. And pagbaba nga namin ay may mga merienda na naman. Merienda at patanghalian to kasi may kanin at may adobo. Thank you so much po kasi nakakakilig talaga tong cake. Mayroon pang nakalagay na thank you po. Sobrang nakakakilig yung mga ganito. Talagang nag-effort pa, diba? Maraming salamat po, Family Patawaran. Syempre sa anak ni Madam na nag-assist po sa amin. Lagi nating tatandaan, chillers, na ang swerte ay hindi hinihintay. Hinahanap po yan at pinagpapaguran, ha? So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. At sa price naman po, pakibasa na lang. Alam nyo, dito sa amin, mura pero hindi basura, kaya subscribe ka na. Bye!